Paraiso ni Ani Ben. Ano ngayon? Kung mahirap ako, papasukin ng lahat. Makakain lang ako. Ano ngayon? Kung lumalagpak ako, magsusunog ng kilay ko. Makatapos lang ako. Yan, dito na tayo sa loob mga guys. Silipin natin ang mini pool nila. Okay. Maganda, napaka-peaceful. At syempre parang meron siyang privacy kasi hindi siya crowded. Maraming pumupunta pero hindi crowded. Yan ang mini pool. Balik tayo sa room. Silipin natin. Pakita ko lang sa inyo. Ito sa Paraiso ni Ali Ben, San Nicolas, Ilocos Norte. Hindi ako sure kung saan ko pa ng lawag to, pero mukhang lawag naman yata. Yun, mini pool. Yan. Ayan, si Kea. Dito na lang sa lawag kasi kulang sa oras. Sobrang busy at ang dami-dami nating ginagawa at kailangang asikasuhin. At ang klima dito sa Lawag City ay napakaganda naman ngayon, pero malamig at mahangin. Yan, kita niyo yan sa mga, mga kapis. Yung chime pala yan, napakaingay pala niyan kapag malakas ang hangin. Napakaganda sa tenga. Makikita mo kung gaano kalakas ang hangin. Okay, welcome back to my channel. Panibagong video, panibagong vlog. Nandito na naman tayo. Anong topic natin ngayon? Sundan natin yung last topic natin nung nakaraan. Escape from Alcatraz. So ano bang nangyari niyan? Ano bang sunod na ginawa ko? Step, paano ko ba siya ginawa? Okay, dito sa Lawag City, dito ako talaga umpisang binasag ko yung hiya ko sa mukha. Yan. Talagang medyo kinapalang ko mukha ko. From empleyado to businessman, medyo mahirap nga siya. Talagang meron kang hiyang kakainin. Yung mga hiya mo ay kakainin mo, babaliwalain mo na lang para makatakas ka talaga sa comfort zone. Yun yung Alcatraz na sinasabi natin, di ba? Sa kahirapan na yan, kung gusto mo talagang makatakas sa paghihirap sa buhay, meron kang kailangang gawin para mabago ang buhay mo. Kasi kung hindi mo siya gagawin, mahihirapan ka talaga at mananatili kang nandoon sa iyong kinatatayuan. Hindi naman kasi ibig sabihin na empleyado ka ay empleyado ka na lang. Pwede mo naman yung pagsabayin. Maraming gumagawa niyan sa atin ngayon na habang nagtatrabaho ay pinapag-aralan ang magnegosyo. So kailangan natin sa buhay yan para talagang magkaroon ng pagbabago at maging maayos ang buhay natin in the future. Preparation natin yon para sa kinabukasan natin at ang ating mga anak. Sa pagtitinda ng accessories, yan ang ginawa natin nung unang pagpunta natin. Kaya nabanggit natin yung kaibigan natin si Mark Planta. Nagbenta tayo ng accessories sa Tiangge, sa Heroes Hall na ngayon ay Hypermart na. Heroes Hall siya dati, pero ngayon ginawa na siyang Hypermart. Kung papakita ko sa inyo kung ano na yung Hypermart ngayon na dating Heroes Hall kung saan kami nakapwesto at ilang taon din kaming nag-Tiangge doon. So, pero ang parang isa talaga na medyo nabuo yung kaisipan ko na basagan ng itlog. Yan, sa lalaki talagang sa amin, papasagin mo ang itlog mo para mawala ang hiya mo. Para maging walang hiya ka, di ba? Para maging matapang ka sa mga bagay-bagay. Hindi ko alam sa mga babae kung paano niya sasabihin yan. Pero sa amin mga lalaki, ay ganun ang binabanggit namin at ganun ang naging, kasi nung makabataan ko, naririnig ko na rin yon. At nung maedad na ako, nung nagdesisyon na ako na talagang baguhin ang buhay ko by that time, mga year, 2006, yan, 2006, 2005, ganun ang ginawa ko. Sabi ko, basagan na ng itlog to, wala nang hiyang-hiya. Kailangan talagang mabago ang buhay. Graduate ako, no? Pero nung ginagawa ko, nung nagbebenta ako ng ice cream, nagbubuhat ako ng tubig, yung mga nandun ako sa school, sa loob ako ng school, pinapasok kasi ako ng bilas ko doon principal po siya doon at sa awa ng Diyos, nakapasok naman tayo at nabigyan tayo ng pagkakataong makapagbenta doon. Pero mo, nagbubuhat tayo ng tubig,
nagbubuha tayo ng karton, tapos nakatingin sa atin yung mga teacher, mga estudyante, mga parents, pero wala akong pakialam kasi ang nasa isip ko lang talaga noon eh mabago talaga yung buhay kasi by that time, hindi pa nga ako CPA noon, ay napaka-less ng opportunity. O yan na, wind chime, kita niyo. Wow, ang ganda. Sumasayaw-sayaw. Okay, wala talaga ang opportunity noon sa pagiging empleyado. Nga, ang target ko nga, di ba noon ay 7K lang. Masaya na ako by that time. 2006, 7, 8, mga ganong time. So, ganun pala dapat ang maging kaisipan mo, o maging mindset mo, talagang yung comfort na kung nasaan ka komportable ay kailangan mo siyang basagin para mabago. Kaya kung ikaw ay nagtataka ka kung bakit walang nababago sa buhay mo sa ngayon, ay baka kailangan mo rin basagin yung comfort na sinasabi natin. Kailangan mo rin tumakas sa Alcatraz na pinag-iikot-ikutan mo ngayon sa mga panahong ito. At kung saan ay pabalik-balik ka lang, aalis ka, babalik ka na naman kasi natatakot kang lumabas, aalis ka, babalik ka na naman. Which is hanggang lumipas na ang mga panahon, kinakain na ang iyong oras at ang panahon mo ay unti-unting nababawasan. Actually, sa totoo lang ay napakaliit, no? Napakanipis ng pagitan ng sinasabi ng kahirapan at kayamanan. Sobrang nipis lang yan. Kailangan mo lang siyang i-break, do kahit manipis siya, pero mahirap siyang i-break talaga. Lalo na kung walang mentor, walang nag-guide sa'yo, wala kang idea, at ang isang pinakamasakit nun ay hindi mo pa talaga alam kung anong gusto mo. Okay? Yun yung kailangan nating alamin at kailangan mong malaman muna sa sarili mo. Pinaka-unang-una, kahit ako noon at kahit kami naman ng mag-asawa ay natagalan din kami, no? Kahit itong mga nakaraan ay hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang gusto kong gawin sa buhay na talagang para magpa-asenso sa akin. Bukod sa alam natin at naririnig natin na dapat na ang pinapalago mo sa iyong sarili ay yung talent mo talaga. Doon maraming nagiging successful na tao. Pero dahil nga sa napaka-busy ng mundo at napakarami nating ginagawa, ay nalilibang tayo. Natatagalan sa dapat nating gawin. Ang pinakauna, yun ang kailangan mong malaman at alamin mo kung ano ba talagang gusto mong gawin sa buhay, kung saan ka masaya. Yun ang naririnig kong matagal na rin na talaga namang proven na kailangan mo ano yun sa sarili mo. And then kapag na-identify mo na yun, isa sa pinakamahirap na gawin ay yung unang step. Unang step lang yan, unang hakbang patungo doon sa pagbabago sa buhay mo. Kasi kahit na sabihin mong unang hakbang yan, ay nakakatakot. Di ba? Parang bata yan eh. Naalala ko yung anak ko noon na yung unang step niya. Yung unang step ko hindi ko nakita eh. Pero yung sa anak ko nakita ko yung unang steps niya na talaga namang nakakatawa. Pero talagang gulat na gulat din siya. Nung una takot na takot ng makbang pero nakahakbang siya. Ay nagulat siya, madali lang pala. At pag nagawa niyo na yun mga guys, ang unang step niyo na yan, magtutuloy-tuloy na yan. Huwag lang kayong matakot at kaganda naman eh, kapag alam niyo naman kung ano talaga ang gusto niyo, ay may enjoy niyo yung process. Process ng pagbabago sa sarili, process ng pagbabago sa mindset, at mga environment mo ay ma-enjoy mo na rin. Tatlo yung nabanggit ko na ngayon. Una, para makatakas ka sa Alcatraz, isipin mo na kailangan mong tumakas talaga, 'di ba? Kailangan mong mabago ang buhay mo. Kung gusto mo talaga, may willing ka na mabago ang buhay mo. Una, alamin mo kung ano saan ka pupunta. Kapag lumabas ka ba ng Alcatraz na yan, may pupuntahan ka na ba? May specific ka bang lugar at mga bagay na gagawin at gusto mong gawin sa buhay para yun na yun talaga yung magiging destination mo sa iyong future kasama ng iyong mga mag-anak at ng mga mahal sa buhay. Pangalawa, yun na yung una, no? Alamin mo yung gusto mo. Pangalawa, yung first step, dapat maging matapang ka sa unang hakbang mo patungo doon sa iyong gugustuhin pagbabago sa buhay. Kailangang alamin mo, kailangang huwag kang matakot, pero siyempre dapat strategic ang yung paghakbang. Hindi yung hahakbang ka lang, no? Katulad dito, tatalong ka lang diyan, hindi mo alam kung gaano kalalim. Dapat alamin mo muna, dapat sukatin mo, tansyahin mo.
Okay? Makikita mo naman sa umpisa, kikita mo lang, akala mo mababaw, akala mo kayang-kaya mo, pero pag tumalon ka na, hindi pala. Alamin mo kung alamin mo yung steps na gagawin mo kung hindi masyadong risky. Dapat nakaplano rin yung unang step mo na yon, kasi sa unang step na yon hindi pwedeng unang step lang, dapat may kasunod din siya na mga hakbang at siguraduhin mo magtutuloy-tuloy ka. Kasi pag hindi mo tinuloy yun, babalik ka na naman sa lugar ng katras, babalik ka na naman sa lumang kaisipan mo, wala na namang mangyayari sa buhay mo habang kinakain na ng panahon ang iyong oras. Di ba? Nanakawin na ng time ang iyong mga pangarap. Kaya kailangan mong umpisahan na ng mas maaga kasi minsan sa ibang tao madali lang yung proseso. Pero karamihan, katulad ng nangyari sa amin, sobrang tagal ng proseso. Lalo na kung hindi naman talaga tayo nanggaling sa pamilya ng mga negosyante at galing tayo sa pamilya ng mga empleyado. Yung itinanim sa isip natin ay kailangan nating tanggalin yon. Kailangan nating palitan. Yun ang pinakamahirap. Yung itinanim ng magulang natin simula nung bata tayo ay napakahirap tanggalin. Lalo na hindi naman natin alam kung nakakapag-asenso sa buhay yon. So marahil ay yun ang talagang nag-build ng ating ugali at ng ating katauhan. Pero ano ba yung wealthy? Nakakapag-create ba siya ng wealth para sa iyong future? Okay, pangatlo, at ito yung importante yung sabihin ko. Huli ko na rin lang na-realize itong bagay na to. Totoo pala. Kung ano yung environment mo, ay magiging ganun ka rin talaga. I mean, kailangan mo talagang baguhin ang environment mo. Sa bahay, sa opisina, mga kasama, mga kaibigan, ay talagang totoong nakaka-apekto siya. So, sa next video ko na siya sasabihin kung paano yung experience ko. At ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabing ganun. Totoo yung napakalaking factor ng environment, ng mga taong nakakasama mo, ng mga lugar na nakikita mo, pinupuntahan mo, yung araw-araw na ginagawa mo, sobrang laki ng epekto sa iyong buhay. So, tatlo ngayon ang lesson natin ha. Una ay kalimutan ko na. Ayun, naalala ko na. Okay, unang-una, no? Alamin mo kung ano talaga ang gusto mong gawin sa buhay. Susunod, kailangan mo ng unang hakbang. Kailangan mo ng mag-take risk sa unang step mo, pero calculated risk. At ang pangatlo ay dapat willing kang mabago ang environment mo. Yun yung tatlong idea na bibigay ko sa inyo ngayon. At hopefully meron kayong natutunan sa susunod ulit. So nandito pa rin tayo sa Paraiso ni Aleben, San Nicolas, Lawag City ba to? Lawag City, Ilocos Norte. Okay, kung hindi naman nabala, baka pwedeng pakishare, pakilike ang video natin. At kung natuwa naman kayo at meron kayong natutunan, baka pwedeng pakisubscribe na rin ang ating Facebook page, Wisdom Taught Events and Publishing, at ang Marlo Chudo Vlogs YouTube channel natin. So maraming salamat. See you later. May makulit na bata. Hello. Baka managlag ka. Love you daw. Okay.